Magandang araw. Ang atin pong topic ngayon, ang ikatlong part ng encounter ni Barnabas sa ating Panginoong Jesus, sa mahal na Birhen, at sa kanyang mga saints. Ayun. At angels. Ayun po. The time has come to start the universal devotion. Tell your people these words. The time has come to start the universal devotion. I command you to reveal all my messages to my priest. I will gather all my people to adore me. Be holy, pray always, console me, and make reparation for sins that men commit against my precious blood. Prepare yourselves for your trials. I bless you all. Ayun, ito daw po ang panahon upang umpisahan ang i-reveal ang mga messages ng ating Panginoong Jesus. Tell your people, sabihin mo sa mga tao ang mga salitang ito. Dumating na ang oras upang umpisahan ang universal devotion. Ang pangkalahatang debosyon. Inuutusan kita na i-reveal, isiwalat ang lahat ng aking messages sa aking priest. Lilikumin ko ang lahat ng aking mga tao para ako ay i-adore. Be holy, maging banal, magdasal lagi at i-console ako. At gumawa ng reparasyon para sa mga kasalanan ginawa ng mga tao against sa precious blood. Ihanda mo ang iyong sarili sa mga trials. I bless you all. Ayun. So, ito na ang panahon upang umpisa ng devotion na ito. At yun nga, ihanda ang sarili dahil sa Panginoong Jesus, ang kanyang nilakaran ay mga mabatong lugar at may pasensyang puso kung gusto mong maging alagad ng ating Panginoon ay ihanda mo ang iyong sarili. January 8, 1997. I will reveal the hidden mystery. I seal you all. I bless you all. I anoint you all. Remain in my peace. Pray. Say many prayers for my hope. Pray for peace among my cardinals. I say to you, pray much for them. They are my children. Have faith in me. Trust in my precious blood. I will reveal the hidden my story, my sacred body and precious blood, which will form during consecration, will be made visible to your eyes. When this is fulfilled, you shall build my tabernacle
on this holy mountain to adore me. Your doubting faith will delay it, but I must fulfill my promise because I want to save. I command you, pray always. Yun. I will reveal the hidden mystery. I seal you, siniselyuhan kita, at binibless kita, at ina-anoint kita. Ayun, ito po ay sa pamamagitan ng precious blood. Manatili sa aking peace. Pray, magdasal, magbigkas ng maraming dasal para sa aking po. Magdasal para sa kapayapaan para sa aking mga cardinals. Sinasabi ko sa iyo, magdasal. Magdasal ng marami para sa kanila, ng mabuti. They are my children, sila ay aking mga anak. Manalig kayo sa akin. Manalig kayo sa aking precious blood. I will reveal the hidden story. Meron daw siyang i-reveal. Ang aking sacred body, ang kanyang banal na katawan at ang kanyang kamahal-mahalang dugo ay nagpo-form during consecration. At ipapakita ito, it will be made visible to your eyes. Di ba po yung mga Eucharistic miracles, ito pa pinapakita na niya. At kung ito ay nagawa na, ay gumawa kayo ng tabernacle sa banal ng bundok na ito upang i-adore ako. Ang iyong doubting faith, kakulangan ng pananampalatay ay magdidelay nito. Ngunit kailangan kong i-fulfill ito dahil sa aking promise. At gusto kong I want to save and I want to save. Gusto kong magligtas. Inuutusan kita. Magdasal palagi. O ito po, sa may mga previous topic po tayo. Bakit? Bakit kailangang ipagdasal ang Pope at ang mga cardinals? Dahil po, na-reveal na po sa messages ng Lazaret na ang Pope ay tatanggalin sa kanyang kinalalagyan, kinauupuan at ng Antichrist. Dahil ang Antichrist ang gustong pumalit sa kanya at na ang mga tao ay linlangin na siya ay isang banal. Ayun. Tapos, ang mga cardinals naman, ang mga cardinals ay malalasing sa sa honor at gustong ipon na lamang ng kayamanan at nawala na ang walang maging karapat-dapat na gumanap upang ialay ang holy mysteries, ang precious body and blood ng ating Panginoon. So, magiging wala ng karapat-dapat doon. Ngayon, maaari pa iyong mabago. Pwedeng magkaroon ng pagbabago iyon sa pamamagitan ng ating
pananalangin at ito ibinibigay ng ating Panginoon, ano ang gagawin? Ano ang remedy? Ano ang yung gamot, ganon. Kumbaga, nung may COVID, di ba yung bakuna? Ano ang gagawin para sa end times? Ito ang ating maitutulong sa ating simbahan. Pray much, pray always. At dasalin ang chaplet ng precious blood. Ayun po. January 9, 1997. I set you out for universal devotion. I bless you all. Peace be with you. Great happiness is yours who fulfill this novena. I heard your prayers. Today, I set you out for the universal devotion to my precious blood. You shall be put to test and sent out of this town. I promise to be with you. I will guard you in all of your sufferings. Yon, today, ngayon, isiniset out tayo para sa universal devotion sa precious blood. Ito ipuput to test. So, ngayon po, diba, you shall be put to test and sent out at papaalisin sa town na ito. Ipinapangako ko, ako ay sa iyo at babantayan kita sa lahat ng iyong mga pagdurusa. Alam naman po natin na ang Nigeria, kung ano ang pagdurusang nangyayari ngayon sa Nigeria. Pinapatay ang mga Christians, ang mga Catholics, at minamassacre. At gustong ang Muslim ang maging maghahari doon. So ngayon po ay isama natin sa ating panalangin ang Nigeria. Ayun po. Stand firm and pray this chaplet always. Especially in time of forsaking. Love me, I am with you. Ayon, maging matatag at dasalin ang chaplet na ito. Ang chaplet ng most precious blood. Lalo na sa hour ng forsaking. Sa oras. Anong oras ng forsaking? Ang mga oras na hinahanap mo ang Panginoon, ngunit hindi mo makita. Sa oras na ng trial. Kaya binibigyan tayo ngayon na maging matatag dahil dadating ang oras na ang ating Panginoon ay hindi sasagot sa atin. Ayun. So, kailangan i-pray ang chaplet. At kung nakita na po ninyo ang ating mga mystical prayers dito upang tayo ay tumatag para dito sa ating mga kakaharaping mga oras. Ito po, ibinigay na ang lahat. Isusubo na lang. Isusubo na lang natin. Ibinigay na ng ating Panginoon. Baka naman, wala pa tayong gagawin. Ito na. Sino ang magdurusa? Sino ang sisisihin pagdating ng araw? Sino? Huwag nating asahan na maging huli ang pagsisisi. Listen, makinig mga anak.
Be careful how you live now. Ingatan kung paanong mabuhay ngayon. The wicked forces are planning hard for you. Yung mga wicked daw ay nagpaplano ng matindi sa atin. They are planning to scatter you and destroy you. Na tayo'y i-scatter, paghiwa-hiwalayin at sirain. Be careful on how you talk, what you eat, where you go, and whom you make friends with. Yun, mag-ingat kung paano kang magsalita. O baka naman, puro mura dyan, ha? Paano ka magsalita. At saka yung mga, minsan kahit sa mga biro nga, di ba, andyan na yung mga na hindi mo namamalayan, nakakapagsinungaling ka na pala. So, kailangan mong ingatan at isipin ang mga bagay na iyong gagawin. Kung ano ang iyong kinakain, what to eat, kung ano ang iyong kinakain. Andito na rin po, nandito na, may video na rin pong ginawa para sa deliverance and consecration ng food. Dahil kung ikaw po ay nasa state of grace, ayan, kailangan mo ang iyong mga pagkain ay i-break ang seal ng consecration. Dahil po lalo yung mga halal. Kung halal po ang pagkain, kailangan nyo pong i-break ang consecration. Kasi, mararamdaman nyo rin po yun, di ba, na sumakit ang tiyan ko or nahilo ako, parang naramdaman akong masama doon sa kinain ko. Maaring iyon ay inialay na sa kanilang Diyos. Sa Diyos ng, sa Diyos ng mga Muslim, di ba? So, ang mga halal. So, kailangan po i-break ang consecration ng food. Nandyan na rin po sa ating video at saka po yun nga, minsan may mga curse, yung mga gayuma, yun, na ipinapadala sa atin. Kaya kailangan po lahat ng ating pagkain ay i-break ang consecration. Minsan naman sa mga Jollibee, sa mga kainan, hindi naman makapag-sign of the cross. Ikinahihiya ang ating Panginoon. O kung ikinahihiya mo ang ating Panginoon, anong sabi niya? Ikahihiya kita. Diba? Ayun. So, kailangan maging matapang. Diba? Shine. Pinagsa-shine tayo ng ating Panginoon. O where you go, kung saan ka na pupunta, baka naman, nandiyan ka sa kung saang lugar na kung saan ikaw ay magkakasala. At kung sino ang iyong mga kaibigan. Ayun, di ba? Yung sinasabi rin, tell me who your friends are and I tell you who you are. Ayun. Oh, my little children, pray always for spiritual strength. They will attack you both spiritually and physically. So, ito na nga po, i-attack tayo sa both spiritual and physically. So, ito na nga po, yung sa spiritual, yung pray always, itong chaplet at ang ating mga mystical prayers at physically. So, physically po, andito ang breaking of the consecration and seal of food. Breaking the seal and consecration of food. So, ayun po. Necessary po ito, necessity ito para sa atin. Pray this holy chaplet. O kung hindi naman po kahit, di ba, sign of the cross, di ba, yung si Saint Benedict, sign of the cross niya lang yung cup na may lason at nabasag iyon. At may lumabas na ahas. Ahas yata po yun,
Yun. So, kung hindi makapag-pray ng ng breaking the seal, at least mag-sign of the cross. O kaya, di ba po yung ganun lang, kung ikaw ay nananalig sa ating Panginoon, kahit ang simpleng sign of the cross ay mabisa na. Pray this holy chaplet of my precious blood I have shown you for your victories. Ayon. Live a silent life. I bless you. Ayon. Dasalin ang holy chaplet ng precious blood. At ipinakita ko sa iyo ang iyong victories. Mabuhay sa isang tahimik na buhay. I bless you. Ayun. Kasi minsan, di ba, sa pagsasalita pa lang natin, ay nagkakasala na tayo. Doon tayo matatrap. Di ba, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Ayun. So, kailangan silent life. At saka yung humility nga, di ba? Minsan kasi, nagiging proud na kaya ka nagiging maboka, salita. Minsan, nagiging proud ka na unti-unti nagiging kasalanan. Ayun. At ito nga, sa pagpipray ng chaplet ng precious blood, ay ipakikita sa iyo ang iyong victories. Then I saw a large crowd of evil spirits. They gathered under the control of a big dragon with 7 heads, 10 horns, 14 hands, and smoke was coming out of his noses. He was surrounded by demons. So ito, pinakita kay Barnabas ang maraming evil spirits na natipon sa ilalim ng kontrol ng big dragon, ang Antichrist, na may 7 heads, 10 horns, 7 ulo, 10 horns, mga sungay, at 14 na kamay. At ang smoke, ang usok ay lumalabas mula sa kanyang ilong. At siya ay napapaslibutan ng mga demons. January 14, 1997. Pray this chaplet of my precious blood and make it known to the whole world. The angel led me to a mountain. There I saw our Lord on the cross, bathed in sweat of blood. He was weeping. Immediately, napuno yung whole place ng cloud at lumabas ang sacred head. Ayun. Ang angel ay iniled siya sa isang bundok kung saan nakita niya ang ating Panginoon sa krus na naliligo sa sweat of blood, na siya ay umiiyak at ang cloud ay napuno ang whole place at lumabas ang sacred head. At ito ang sabi, pray much for my holy church. Pray harder for my Pope. Very soon, my holy Pope will be driven out of Rome. The wicked man will drive him out, where he will be killed. Pray the chaplet for him
Pray that he may hold firm in faith. Ayun. So, ipanalangin po ito. Mahigpit ang bilin ng ating Panginoon. Pray. Pray much para sa Holy Pope. Pray harder. Pray much for the Holy Church. Pray harder for my Pope. Darating ang panahon, very soon, mabilis na dadating, na ang Holy Pope ay tatanggalin sa Rome, driven out, at siya ay, the wicked man will drive him out where he will be killed. Tatanggalin sa Rome at siya ay papatayin. Yun, di ba yung kay St. John Paul II na ang balak ay patayin siya. Ngunit dahil sa mga panalangin ay duwaplis na lamang ang hindi tumama sa kanyang puso ang bala. So, ayun po. Ito rin, pwede ring mabago. At ang Holy Church, hindi po ba sinasabi, ang Holy Church ay muli magtatago sa mga kuweba. So, anong dadanasing hirap nila? So, ito po, ngayon pa lang, ay mahigpit ang bili ng ating Panginoon. Manalangin. Manalangin ng marami, manalangin ng harder. Mas mahigpit, mas pray harder. Ayun. Pray much, pray harder. Dagdagan natin ang oras ng pananalangin para sa Pope, para sa Holy Church, upang ang kanilang, pray the chaplet for him, pray that he may hold firm in his faith, na upang sa kabila ng kahirapan ay manatili sa pananalig sa ating Panginoon. At ganoon din ang Holy Church. Pray this chaplet of my precious blood and make it known to the whole world. Pray it so that my precious blood, which I shed for mankind, will not be in vain. Yon, ipanalangin ang chaplet ng precious blood. At make it known, ipakilala ito sa buong mundo. Pray it so that my precious blood, ipanalangin ito, ang chaplet ng precious blood, upang ang dugo na aking tinigis para sa sangkatauhan ay hindi masayang, will not be in vain. Pray, pray, pray. I command you to pray. I promise to protect anyone who devoutly honors my precious blood from any danger and in this coming chastisement. The wicked one will not hurt them. My precious blood will save him. I bless you all. Yon, mahigpit ang bili ng ating Panginoon. Pray, pray, pray. Manalangin, manalangin, manalangin. Inuutusan ko kayo. I command you to pray. Ipinapangako kong poprotektahan ang sino man na devoutly mag-honor ng precious blood mula sa mga danger at
dito sa paparating na chastisement. Ang wicked one ay hindi siya masasaktan. Ang aking precious blood ay ililigtas siya. I bless you all. O kung sino ang devoutly na magdadasal ng chaplet ng precious blood ay ipinapangako ng ating Panginoon na poprotektahan mula sa anumang danger at para sa paparating na chastisement. Ayun. Ngayon, kung sasabihin natin kung hindi tayo aabutin ng chastisement, dito po, di ba, dito sa ating mga anak. So, ang mga Marys ay, di po ba yung mga Marys niyan, minsan hanggang 4th generation, minsan hanggang 6th generation. So, kung hindi man tayo ang makinabang nito ay ang ating mga anak. I bless you all. Then I saw a vision of the 3 days of darkness. How terrifying the hour will be. And I woke up. Yun, pinakita kay Barnabas ang vision ng 3 days of darkness. So, naririnig na po natin ang 3 days of darkness. At ang mga pangyayaring iyon. So, kung may nabasa na po kayong 3 day of darkness. How terrifying the hour will be. And I woke up. Ayun po. So, ito, binibigay sa atin ng ating Panginoon ang chaplet ng precious blood upang makatulong sa mga panahong ito. January 16, 1997. This I did for the salvation of man. As we were praying, I met our Lord in spirit in a wide desert. He led me to a high mountain. When we reached there, divine light flashed on us. He immediately vanished from sight. In a dazzling light, I heard a voice saying, Barnabas, I will show you how I love the world. Look at the road I walked through for the salvation of mankind. Immediately, I found myself witnessing the Last Supper activities. He then showed me all his suffering till death. Ayun po, nagpakita ang ating Panginoon kay Barnabas sa spirit. So, para po siyang nagtatrans sa isang malaking disyerto at niled siya sa isang mataas na bundok. Pagdating doon, may divine light na sumalubong sa kanila. Flash. At biglang nawala ang ating Panginoon. At sa dazzling light, sa nakakasilaw na liwanag, ay narinig niya ang boses na Barnabas, ipakikita ko sa iyo kung gaano ko kamahal ang mundo. Tingnan mo ang road, ang daan na tinahak ko, na dinaanan ko para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At immediately, na-witness ni Barnabas ang Last Supper activities at ipinakita ang pagsasuffer ng ating Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. I will not fail to describe one torture which pained me most.
The Jewish soldiers tied Jesus after beating him and rolled him on the ground. From one end to the other, he was crying then. Yon. I will not fail, hindi ako magpe-fail upang i-describe ang isang torture which pain me most, na nagpasakit ng maigi sa ating Panginoon, na ang mga Jewish soldiers ay tinalian siya, at after ng i-beat siya, after ng scourging, ay tinalian siya at inirol sa ground na parang basahan, na inirol from end to end. Ganon. So, meron po tayong 15 secret tortures ng ating Panginoon. So, nandyan na rin po ang video kung ano ang mga tortures na dinanas ng ating Panginoon. So, ito yon, isa ito ang inirol siya sa sahig at hinila from end to end, sa dulo. Ayun, ginawa siyang basahan. After some time, there appeared to me the sacred head with the crown of thorns, he said. Ayun, nagpakita sa kanya ang crown of thorns. This I did for the salvation of man, who will survive the hour of the tribulation approaching. Look at the enemy, the wicked forces, they are preparing for you. Ayun. Ginawa ko ito para sa salvation, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sino ang magsusurvive? Sino ang makaka-survive sa oras ng tribulation na paparating? Tingnan mo ang kalaban. Ang mga wicked forces ay they are preparing for you. Pinag-ahandaan ka. Ayun. Yun nga, di ba? Busy tayo kung saan-saan, kung ano-ano. Di ba? Sa mga mall, sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ngunit habang tayo ay nagsasaya, ang wicked forces ay naghahanda para sa atin. Then I saw a great kingdom of the evil spirits. They gathered in a meeting under the control of the big red dragon. Ayon, nag-meeting na. Nakita niyang malaking kingdom ng mga evil spirit na nagmi-meeting under sa control ng big red dragon na may 7 ulo, 10 sungay at 14 na hands, na kamay. Smoke was coming out from all over the body. So, yung buong katawan niya ay umuusok. O bakit umuusok? Kasi siya ay, di ba, nasa impyerno. So, puro apoy doon na napakaitip. Kaya siya ay umuusok. He had many archdevils on guard for him. Yun, di ba, sa atin are angel. Di ba, siya naman may archdevils. The sight was so fearful that I called our Lord to destroy them. Then, this particular vision came to an end. Yon, pinakita sa kanya ang mga devil na nagmi-meeting. Pinaghahandaan tayo. Yon. At meron siyang mga archdevils. At natakot si Barnabas at nanalangin sa ating Panginoon na i-destroy sila. At ang vision ay nawala, natapos na. Then came another vision. May isa pang vision. So, di pinakita yung mga
ah, yung mga meeting, di ba? So, ito another vision. This was that of the day of the Antichrist. The way the agents of the Antichrist slaughtered the children of God who had not the mark of the beast was terrifying. There was horror everywhere. The victims, the children of God, were crying, praying hopefully to God to deliver them. Yon, ang sumunod na ipinakita ay ang araw ng Antichrist. Kung paanong pinatay ng agents ng Antichrist ang mga children of God, ang mga anak ng Diyos na walang mark of the beast. So, dadating ang araw na ang walang mga marka ay papatayin. At may horror sa everywhere. So, ito na po ay parang bangungot, no? Ang mga victims, ang children of God ay crying, umiiyak, praying hopefully to God to deliver them. So, kaya po ito, ayun, pinananalangin, umiiyak at nananalangin na iligtas sila. So, ito po, may magagawa tayo para dito sa children of God. May maitutulong tayo sa kanila, ang pagdadasal ng chaplet ng precious blood. So, kaya po yun, para sa end times, binibigay sa atin ng ating Panginoon at ang mahigpit na bilin na manalangin, ipanalangin natin sila. As I was looking, I broke into tears. Ayun, lumuha si Barnabas. Our Lord appeared and said, "My child, listen. I had warned my people that the hour to save is very short, and that the days are numbered. You have seen what will happen to my children who trust in me, my faithful children. That is why I came and gave you the holy chaplet of my precious blood and promised to save through my precious blood. I will allow a drop of the precious blood to fall on their hearts so that they will get converted before the day of forsaking, the hour of dryness, God's hour of anger." Ayun, I promise also to save sinners who call on my precious blood. Yun, umiyak si Barnabas at ito ang sabi ng ating Panginoon, "My child, anak ko, makinig. I had warned my people, winard ng kanyang people na ang oras upang magligtas ay napakaigsi at ang araw ay bilang na. Nakita mo kung ano ang mangyayari sa aking mga anak na nagtatras sa akin, ang aking faithful children. Kaya ako ay dumating upang ibigay sa iyo ang holy chaplet ng aking precious blood at ang promise na magligtas sa pamamagitan ng precious blood. Ang promise na kung sino rin ang makasalanan na tatawag
sa aking precious blood ay kanyang isisave. I will allow a drop of the precious blood to fall on their hearts. Aalaw siya, magdadrop siya ng precious blood na to fall upang mag-fall sa kanilang puso upang sila ay mag-convert bago ang araw ng forsaking. Ang araw ng dryness, God's hour of anger. So, ayun po, ang araw pala ng forsaking ay ang araw ng dryness, ang araw ng galit ng ating Panginoon. So, ayun na nga, di ba? Pag palagi niya tayong sinasabihan, magdasal, ang mga bilin ng ating Panginoon. Ngayon, kung hindi natin ito pakikinggan, ay dadating ang araw ng forsaking. Diba? Andyan ang divine mercy. Yun, binigay ng lahat sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat, kung sa kabila ng lahat ay hindi tayo magsisi at bibingi-bingihan tayo, ito ang panawagan ng ating Panginoon, ang magdasal at magsisi. Lumapit sa awa ng ating Panginoon at dadating ang araw ng forsaking, ng araw ng galit ng ating Panginoon. Make this devotion holy. I will reveal everything about the coming chastisement to you. Remember to spread my message when I finish all I have with you about the forthcoming chastisement. Ayun, gawin mong banal ang devotion na ito at I will reveal everything. Sasabihin ko sa iyo ang lahat about tungkol sa coming chastisement. Alalahanin mo, remember, na i-spread ang message na ito. Kung tapos na, when I finish all I have with you, tungkol sa forthcoming chastisement. So ito, kung ma-reveal na ng ating Panginoon kay Barnabas, ay gawin holy ang devotion na ito at i-spread ang message na ito sa buong mundo. Ayun. Pray the holy chaplet of my precious blood always. Many souls will be converted through it. Remain in peace. I bless you all. Yun, dasalin ang holy chaplet ng precious blood. At maraming kaluluwa ang mako-convert sa pamamagitan nito. Manatili sa peace. I bless you all. So, ayun po, di ba, tuwing tayo nagsisimba, baka naman, nung maalis kayo, hindi pa tapos ang misa. Ang pinaka-importante ang blessing ng pari. I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit upang maging matatag. So, yung iba nagmamadali at hindi na tinatapos ang banal na misa. So, ito po ang ating Panginoon tuwing nagpapakita siya kay Barnabas ay ibinibless. So, tayo, baka naman tayo, andyan na nga ang blessing, iiwanan pa natin, di ba? Baka naman sa mga nagsisimba dyan.
tatapusin po natin ang banal na misa. At andoon, naghintay ka ng matagal, nag-reading, tapos yung pagbibless, yung paghahayo, ay ating iniiwanan. So, yun po, para magkaroon tayo ng strength. January 17, 1997. See how men kill and crucify Jesus Christ. Several times again. Ayun. See how men kill and crucify Jesus Christ several times again. Kung ilang beses uli na ipinapako ang ating Panginoon. In a vision, an angel took me to a beautiful city. We entered a large building which looked like a hell. Wala. May ginawa siya ng angel, may vision, pinakita ang beautiful city. Pero ang pinasok nila ang large building. Pero it looked like hell. We entered sa isang beautiful city, merong building na parang impyerno. When we entered, nakita ko ang large number of human heads lying all over the place. Ang mga ulo ay nagkalat sa lahat ng dako. There were many dried, full-size human bodies. Ayun, may mga idinaing and other human parts inside refrigerators. Ayun, nakakita siya ng mga ulo at human bodies at human parts sa loob ng refrigerator. The angel said, siguro ito yung mga hidden, mga hidden na sinasabi ng ating Panginoon. Hidden cults. Ayun. See how men kill and crucify Jesus Christ several times again. Son of man, make reparation and console Christ. The angel led me again to a big world. So, ayun, pinakita sa kanya ang isang building na parang hell at maraming ulong nagkalat at ang human bodies at human parts ay nasa isang refrigerator. O, tingnan mo kung paano ang mga tao ay pumatay, pinapatay at ipinocrucify ang ating Panginoong Jesus several times again. Ayun, magkaroon ng reparation at i-console ang ating Panginoon. The angel led me again to a big rock world, sa isang bato na mundo. The rock opened. Bumukas ang rock at I saw many tongues of blood. The angel said, "This is the blood of men which evil ones bank on the source of power. Have mercy on Jesus and console him." So, ito yung mga pinatay. Ang dugo ay inilad siya ng angel sa mabatong mundo at bumukas ang bato at nakita niya ang tongues ng blood. At ito ang blood ng mga tao na pinatay ng evil ones at ibinang na source ng kanilang power.
Have mercy on Jesus and console him. Yun. Then we move again. So yun, nakakita siya ng yung dugo nga ng mga tao na pinatay. At have mercy on Jesus Christ at i-console. So, bakit? Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Dahil na rin sa ating mga pagkukulang. Kaya ang ating Panginoon ay ikinu-crucify again and again. Dahil kung tayo ay nanalangin ng marami, ng matindi ay mabawasan man lang ang paghihirap ng ating Panginoon dahil sa mga pangyayaring ito. Then we move again to a great kingdom in an ocean. Sa dagat naman. The angel threw his garment over the ocean. Tinapon ang kanyang damit sa dagat. A great kingdom appeared. May malaking kingdom na naman. Then I saw a great city under the water. May city. The number of blood banks beneath was there greater than the ones inside the rock world. So doon naman sa ilalim ng dagat, mayroon na namang great city sa ilalim ng tubig at maraming blood banks sa ilalim doon. Greater, mas malaki kaysa doon sa rock world. The angel said, "What do you think about these tanks?" I was silent. Tinanong siya ng anghel, anong tingin mo sa mga tank na ito? Yun, nasa ilalim, pinakita naman sa kanya ang tangke ng mga dugo na mas malaki kaysa doon sa rock world. Ang city, malaki ang city na may mga dugo na mga banks, blood banks. After a while, he said, "These are not the blood of goats or bulls, but the blood of God's children. Adore our Lord and console Him." So, ito naman yung mga dugo ng mga pinatay. Hindi ng goats or bulls, kundi ang dugo ng mga anak ng God, God's children. Ito yung mga banal, yung mga pinatay na mga banal. Afterwards, we returned to the mountain. The sacred head with the crown of thorns appeared. Our Lord said. Tapos nung ipakita sa kanya, di ba pinakita sa kanya yung rock world na may mga dugo, blood banks ng mga tao. Tapos nagpunta sila sa dagat. Sa ilalim ng dagat din, nandoon din ang blood banks ng mga children of God. Ayun. Tapos, bumalik sila sa mountain at nagpakita sa kanya ang sacred head with crown of thorns. Our Lord said, "My Father had warned my priest never to marry. My dear mother and had also warned them not to do so." O yung mga pari daw ay nag-warn na sa kanila na huwag mag-asawa. "Look, demons have entered my holy church." So dahil dito, may mga paring nag-asawa ay doon pumasok sa holy church ang
demons. C. One of my cardinals have married an evil queen who transformed him and made him the chosen instrument that will spoil my holy church. It would have been better for him if he were not chosen as my cleric. But though he was called, it would have been better for him to be thrown into boiling oil rather than wait for the anger of the Lord, the Father Almighty. Ayun, dahil sa pari na nag-asawa, ay doon pumasok ang demon. At one of my cardinals, at isa sa mga cardinals ay nag-asawa ng evil queen. Ng evil queen na ito yung sinasabi sa Our Lady of La Salette na may mga contact sa mga evil spirits. May parang witchcraft or basta mga ganon. Meron siyang evil desire, mga ganon. Who transformed him and made him the chosen instrument. Yung isang cardinal na yon ay pinili siya upang maging instrument na makakasira sa Holy Church. At mas maigi pa sa kanya na kung hindi siya napili bilang cleric. Ngunit kahit tinawag siya, ay mas mabuti pa rin para sa kanya ang itapon sa kumukulong boiling oil, kaysa hintayin ang anger ng Lord God, the Father Almighty. So, ayun. Mas maigi pa dito sa cardinal na nag-asawa ng evil queen, na kahit na mas maigi pang hindi siya napili ng mas maigi pa, it would have been better for him if he were not chosen as my cleric. So, kung hindi siya napili bilang cleric. Ngunit, kahit siya ay tinawag, ay mas maigi pa rin sa kanya ang itapon sa kumukulong langis kaysa hintayin ang galit ng ating Panginoon, the Father Almighty. Yun, mas maigi pa daw yung nasa ihagi siya sa kumukulong tubig. Kasi ano ba ang galit ng Father Almighty? Ayun. My son, pray that my holy priests, bishops, and cardinals who are not yet married will hold firm their faith. Pray that the evil queen will not overshadow the divine light of my holy church. So, ito po ang ibinibilin sa atin. Pray ang Holy Chaplet ng Precious Blood upang ipanalangin ang mga holy priests, ang bishops, ang cardinals. Dito po, hindi ba, habang hindi pa nangyayari ang lahat, ay may magagawa pa tayo. Ito ang magiging pagkakasala ng ating mga kaparian, ang pag-aasawa at napangasawa nga ang evil queen, at ipanalangin ang mga priests, bishops, ang cardinals na hindi pa nag-aasawa na i-hold, maging firm sa kanilang faith. So, ayun po, maaari pang mapigilan iyon kung
mananalangin tayo at sapat na tao ang mananalangin para sa precious blood of Jesus. Ayun, most precious blood of Jesus Christ. Ayun. Kung marami ang makikinig sa panawagan na ito, ay maaari at ang mga pare ay hindi mag-asawa, ay maaaring mapigilan ang na mapangasawa ang evil queen. Pero syempre, ayon pa rin sa divine will pa rin, di ba? Kung marami, pero marami kaya ang magdadasal at may mababago or yun, tiwala tayo sa ating Panginoon na ito. Kaya inire-reveal niya ang mga mangyayari upang makatulong tayo na maliliit na mga hindi kilala sa mundong ito. Ayun. So, ayun. Pray that the evil queen will not overshadow the divine light of my holy church. Yun. Na maiwasan ang mga pangyayaring ito. Pray that the married priests, bishops, and cardinals will repent before the great day, the day of God's anger. Manalangin na ang mga pari na nag-asawa, bishops at cardinals ay magsisi bago ang great day, bago ang araw ng God's anger. Ayun po. Through my precious blood, I promise to save. I will bring many souls back to me. Pray, pray always for my holy church. He wept. Ayun, umiyak ang ating Panginoon. Through my precious blood, I promise to save. Nangangako ako na magliligtas. Dadalhin ko ang maraming kaluluwa pabalik sa akin. Magdasal palagi para sa aking Holy Church. At ang ating Panginoon ay umiyak. Muli na naman siyang tumangis. He continued by saying, "My son, see the destruction waiting for them. I command you to pray for them. I bless you all." So ito, muling tumangis ang ating Panginoon para sa atin. At ito ang bilin. My son, see the destruction waiting. Nakita mo kung ano ang destruction na mangyayari para sa kanila. Inuutusan ko kayo. Pray for them. I bless you all. So na, ito mahigpit ang bilin. Inireveal sa atin kung ano ang mangyayari sa end time. So ito po na nagtatali ang revelation sa Our Lady of La Salette, sa revelation ng most precious blood. Na ito ang mangyayari. Ang mga priests, bishops, and cardinals ay mag-aasawa at doon nakakapag-asawa ng evil queen at doon papasok ang evil sa Holy Church na ang balak ay sirain ang Holy Church. Yun, at ito ang bilin ng ating Panginoon. I command you to pray for them. I bless you all. Ayun. Immediately after this,
I saw a great fire descend from heaven. Brimstone fell on and burnt number of priests. I shivered and woke up. Ayun, pinakita. After this, ay nakita niya ang sunog, ang apoy na bumaba from heaven at ang mga brimstone, parang Sodom and Gomorrah, di ba? At nasunog ang number ng ang maraming pari at nag-shiver siya, tinilabutan siya at siya ay nagising. Pinakita kay Barnabas ang nangyayari sa mga pari, ang galit ng ating Panginoon. So, ayun po ang part 3 ng ating most precious blood devotion, the price of your salvation. So, ito po, dito nagtatapos ang ating part 3. So, mahaba pa po ito. Ang mga revelation ng ating Panginoon at ang kanyang mga bilin. Sana po hindi lang natin pakinggan, ngunit ating ding gawin upang makatulong sa atin, sa iba at sa buong mundo. So, ito, ang mga paparating na mga panahon na inireveal ng ating Panginoon. At ito ang pagdadasal ng chaplet ng precious blood, ang pagtatrust sa ating Panginoon. Marami pong salamat. God bless.